Hindi ko lang po alam. Talagang ako lang po ito eh. Pero, yung last song po talaga, actually, pinapakinggan ko na po siya kasi, yung kanta na yun. And every time na pinapakinggan ko po siya, yung rema ng kanta, and I say rema, yung impact niya, is talagang, kung titignan mo po, sabi nung verse ng kanta, sabi nung sa chorus special, sabi ko, I trust the Lord, the one, sabi niya yung aking pagtitiwalaan. Diba? My Savior. And sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na hinahangad natin marahil, sabi nga ni Brother Erwin, di pa po ito yung message po, pero mamakalang po talaga ako on how the Lord spoke to me dun sa kanta rin. Di po kami nag-usap ni Brother Erwin sa kanta. And nakakaano lang po, especially po yung series din po natin. And ngayon po talaga is nabigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para iano to, yung ipinali natin, yung ating pong message. And sama-sama po tayong mahamon, sama-sama po tayong matuto, and ready na po ba kayo? Ready na po ba? And una po, papasalamat po tayo sa Panginoon for this great privilege para makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. And by the way, July na po. Ano pong ibig sabihin yan? Malapit na anniversary natin. Tama naman po. Malapit na po anniversary natin. Yan. So, ilang taon na po ba tayo? 18. 18? Naku, i-search na naman po natin. 18 yun. Nagdadalaga na po yung church natin. So, and bago po natin simulan yung ating pag-aaral, may papakita lang po ako sa inyong words dito. Okay, basahin po natin. Kuya Dad, pakiclash nga po ako ng words na papabasa natin. Yan. Yan. Samahan niyo po kung magbasa po Medyo malabo yung mata ko mag-big na natutok eh. Sige po, samahan niyo po ako. Ready? Begin. Your chords I run with praises flowing from my heart. Every day I wake, I sing your song. In the anthem of my life, I want to spend my days in your presence, Lord. Bowed before your throne, in the house of God, is where I find my peace. It's where I find my home. It's heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You'll find me in worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings. Where will I be? Where will I be? That script, that verse is basically sa ating pong fingers. Psalms chapter 91. In the shadow, he who dwells in the shadow of the Almighty will abide the immortal, di ba? Pero po, actually, yan po ay kanta. Kanta po yan. At ang kumanta po niyan ay ito. Pwede, flash mo. Ang kumanta po niyan ay yan. Nakita niya? Yan. Di po yan si Brother Erwin. Di po. Yan, ang pangalan po niyan ay si Marty Sampson. Okay. That song was written on the year 2004 or 2004. Sinulat niya yung kantang yun. Ang ganda lang. Kung titignan niyo po yung mensahe, kaya pabalik mo nga dun sa ulit, dun sa lyrics. Yan. Kung titignan niyo, ang ganda. And that's what every Christian desire na maging kakalagyan natin somehow. Di ba? Yan po yung gusto natin. Yung in the presence ng Panginoon. Sino po yung ayaw? Wala lang siguro ayaw ko dun. Di ba? Majority of the Christian will say, gusto ko nasa kalooban at presensya ako ng Diyos. Tama po? Gusto natin yan. Pero po, noong 2019, i-forward ko kayo sa pangatlong slide. Noong 2019, sinabi ni Marty Sampson din ito. Okay, sabi niya, I'm genuinely losing my faith and doesn't bother me. Like what bothers me now is nothing. The same person na nagsabi, na nagsulat
na gusto kong manahan sa presensya ng Panginoon is the same person na nagsabi, sabi niya, I'm losing my faith and it doesn't bother me. Hindi ako nababahala dito. 15 years lang yung nakalipas, nag-shift yung kanyang nais. From the desire na gusto niyang manahan sa presensya ng Panginoon to the point na sinabi niya, nawawala na yung pananampalataya ko. And hindi ako nababahala dito. Eh nakakalungkot po no? Kung papansinin natin, nakakalungkot na naging ganun yung kalagayan niya. And ilang araw lang po nakalipas, the same year, August 23, sinabi ni Marty Sampson, I identified myself not a Christian. From being, noong 2004, sinabi niya, gusto kong manahan sa presensya ng Panginoon. Then, noong 29, sinabi niya, yung kinongklud niya, sabi niya, ayoko na o hindi ako Kristiyano. At kung titignan natin, bakit kaya nangyayari na nagkakaroon ng shifting ng pagdanasa o pagkakaroon ng desire ng isang mananampalataya? Bakit from being, gusto ko doon sa presensya ni Lord, gusto ko yung umaawit sa Kanya, gusto ko yung nagpupuri sa Kanya, gusto ko yung nagpapagano sa Kanya, then eventually, ba't nagsiship ng ganon? And ang katotohanan po na ito, kung titignan natin, may posibilidad din po na dumating din tayo sa ganong kalagayan. Na ngayon, nagpupuri po tayo. Ngayon, sama-sama tayo dito sa kapulungan na to. Ngayon, sama-sama tayo sabi natin, Lord, pinupuri kita. Pero, may pagkakataon din na maaari tayong pumunta sa ganong pagkakataon. And yun po yung nakakalungkot na kalagayan. Kasi, pwede tayong mailagay din sa ganyang kalagayan. Katulad ni Marty Sampson. Kilalang songwriter, song leader ng banda or ng church na Hillsong. Then he identified himself, hindi na ako mananampalataya. So ngayon, ba't kaya nagkaganon? Ano kaya yung, bakit nauwi sa ganong pagkakataon? Bakit kaya napunta sa ganong sitwasyon ng isang Kristiyano o napupunta sa ganong isang Kristiyano? Alam mo bakit? Minsan, sa buhay natin, nami-miss natin yung isang bagay na importante. We miss to realize in all things, not just to dwell in the house of the Lord, in the presence of the Lord, but to declare His dominion over us. And this morning po, ang pag-uusapan natin ay ito. Kuya Don. Yan. Yun. Declare His dominion. Tayo po tayo lahat, samahan niyo po ako, sama-sama natin pong basahin. Psalms chapter 91, verses 1 hanggang 16. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Okay po? Babasahin ko po sa verse 1, tutugon po kayo sa verse 2, and then sa verse 16 po, ay sabay-sabay po natin babasahin. Okay po? Nakita niyo na po ba? Say amen. Nakita na po? Ay ulitin ko po, babasahin ko po sa verse 1, tutugon po kayo sa verse 2, and then sa verse 16, ay sabay-sabay po natin babasahin. Ito po sabi, Psalm chapter 91 verses 1 to 16. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Verse 2 po. For He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. Verse 4 po. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. Verse 6 po. A thousand may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Verse 8 po.
Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. Verse 10. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. 12 po. You will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent you will trample underfoot. Verse 14 po. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. And last verse, basahin. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Ang Panginoon po ang madakila sa kanyang salita. Sama-sama po tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay lumalapit na may kababaang loob sa inyong harapan ngayon. Malaya ka pong mangusap, malaya ka pong manghamon, malaya mo pong ipakita yung nais mo pong sabihin at ipaalala sa amin. Gamitin mo po ako, Panginoon, tago mo po ako sa inyong likuran. Anumang bagay ang may babahagi na ito, hindi yung sa aking kaalaman, bagkus sa inyong biyaya, Panginoon. Madakila ka, mataas ka, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Makakapo na po tayo. For the last 4 weeks na nakakalipas, pinag-usapan po natin yung ating tema. And magkaroon lang po tayo ng konting review po . Okay? We have studied about dwell and we have studied yung to have delight in His dwelling. Okay? Pinag-usapan po natin yan. That we need to defend on His defense. Then nung last Sunday po, pinag-usapan natin we have studied to draw from, ano po? Direction. And today, pag-uusapan po natin, declare His dominion. Ngayon po, bago natin pag-usapan yung bagay na yan, may mga terms na mga words tayong titignan dyan. Ano bang sabihin? Dominion. Okay? Ano bang ibig sabihin yan? Last Sunday po, kung papansinin niyo po, dito sa mga nakita niyo po yung message ng Sunday, nasado po natin yun eh. Nasa newsletter din po natin. Kung papansinin niyo po, meron doon binahagi si Pastor Dennis, yung pastor po natin. May binahagi po doon na isang point na something that catches my attention. And baka rin kayo po na-catch yung attention niyo. Kasi kakaiba yung word na yun, hindi natin usual na narinig. And that word is the word preeminence. Ano yung sila preeminence? And dinify naman yun ni Pastor. So yun din ba yung ibig sabihin ng dominion? Yun din ba yung dominion? Yung preeminence. Okay? So let's define some terms po . Okay? Sasama niyo po ako. Tingnan. Ano ba yung sabihin ng una yung preeminence? Para mabigyan lang natin ng kapaliwanagan kung anong ibig sabihin. Sige Kuya Doy, paano mo . Yan. Sabi mo, preeminence daw, anything considered to be the best, above all, surpassing all that nothing can come close. So si God, ibig sabihin, pinapakita niya dito na walang ibang tatalo po sa Kanya. Siya lang. Number 1, siya lang ang nasa taas. Siya lang ang pinakatuktok. Okay? Yun po yung sabihin ng preeminence. Ibig sabihin, walang pwedeng umover doon. Walang ibang pwedeng lumagpas doon. Siya na yun. Okay? Yun yung ibig sabihin ng preeminence. So may connection ba yan sa dominion? Tignan natin. By definition. Pwede. Yeah. By definition po, ito yung ibig sabihin ng dominion. Isa-isahin po natin . Una po sabi dyan, God is the supreme authority and power over all creation. Dito medyo i-specify niya, medyo in-specific niya yung authority ng Panginoon. Hindi lang siya basta number 1,
sinabi niya dito, siya din yung may otoridad. Okay? May authority. Then, it implies that God is the ultimate ruler and has the right to govern everything. So, ibig sabihin, parang kung kunin niya man yung buhay ng isang tao, wala tayong magagawa doon. Everything nga eh. Kumbaga, wasakin naman ang isang lugar, isibol naman ang isang bansa, wala tayong magagawa. Kasi He govern everything. Siya yun. Okay, pero ito yung maganda. Yung sabihin ng dominion. It extends the idea of man having a stewardship role. Meron daw kalakip na pagtitiwala o pinagkatiwala sa mga tao. Na kahit siya yung may otoridad, may ipinagkatiwala sa tao. Okay, ngayon, when we miss or when we fail to recognize that God's dominion, yung bagay na yan, pag na-fail natin, hindi natin nakikita yung mga bagay na yan. Okay, ano yung nangyayari? Una po, sabi ng Psalms 91, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Una po, when we fail to recognize God's dominion, disconnects us from, ano po yan? Spiritual truth. Ang tanong po, what is the basis of our truth? Ano po ang basihan natin ng katotohanan? Sa panahon po ngayon, ang dami. Social media, meron na po ngayon. Grabe yung AI. Kahapon may pinapakita ko sa akin si Professor Dennis. Yung picture niya nag-iba eh. Nag-iba yung sa iba yung ginawa, ChatGPT. So, ibig sabihin, ang dami nang pwedeng gawin ng mundo na seems like yun yung totoo. And minsan po, we base doon sa truth na yun. Kasi the world is telling us, ano yung sinasabi ng mundo? That seeing is believing. Pag nakita mo, paniwalaan mo. Pag hindi mo nakita, huwag mo paniwalaan. That's the world of, ganun yung pinapakita ng mundo. Pero anong sabi ng Diyos? Ano sabi ng Diyos sa atin? Faith is believing even we don't see. Ang sabi ng Hebrews, it's ito ang kapunuan ng mga bagay na hindi natin nakikita o nalalaman. So ganun ang gusto ng mundo, makita mo, to see is to believe, pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kahit hindi mo nakikita, sampalatayanan mo. Kaya mahalaga po ang, ano po to? Bible. Ano pong Bible? Salita ng Diyos. Sa Bible study po namin na ginagawa, we define what is the Bible. May dalawang mahalaga pong definition ng Bible. As infallible and inerrant. Anong ibig sabihin po nun? Hindi nagkakamali at katiwa-tiwala. Hindi nagkakamali at katiwa-tiwala. Ano daw po yun? Salita ng Diyos. Kung ang salita po ng Panginoon ay katiwa-tiwala at totoo at hindi magkakamali, pero ba't di po natin ito minsan o hindi natin ito nilalapitan? Hindi natin magawang basahin, buklatin, aralin, at ang pinupunta natin, social media. To the point, minsan po sa akin, ayaw ko na talaga magbukas ng Facebook kasi nung nakaraan sineshare ko aking process, ito puro puro rant yung nakikita ko. Puro rant. And puro negatibong balita yung mga nakikita. Kasi ganun yung gustong ipakita ng mundo and yun yung parang totoo. And ang saligan lang po ng katotohanan
katotohanan ay alin? Salita ng Diyos. Sa binasa po natin, ano yung katotohanan po dyan? Yan. May truth dyan eh. Kung titignan niyo po sa binasa natin, anong truth dyan? That we can rest, that we can dwell, kanino daw? Diyos. Pero may catch. Whoever, that word, malaking word, malaking kinalaman ng salitang yun. Whoever. Kung sino man. Kung sino man. The truth is, we can rest, we can dwell, pwede tayong lumapit sa Diyos. That's the truth. Pero whoever wants, kung sino yung gusto. Gusto ng Diyos, lahat ng tao. Pero meron tayong tinatawag na, ano yun? Free will. Kakayanang magpasya. Kaya sabi niya, whoever. At yun yung katotohanan. Hindi madaya ang Diyos, hindi madamot ang Diyos, at hindi kailanman, sabi natin, ay, sila ang pinipili. May parang favoritism na. Hindi sabi niya eh. Nilapat niya, sabi, pwede kang mamahinga sa akin, pwede kang manahan sa akin. Kasi alam may catch. Whoever. Gusto mo ba? Okay? So, when we fail to recognize God's dominion, it disconnects us from spiritual truth. At ang truth ay nakabase lagi po sa salita ng Diyos. By the way po, sabi din ng Bible, you will know the truth, and the truth, ano po? Will set us free. Kaya maraming kulong, maraming bigo, maraming bighati, maraming sawi, maraming bighati ang buhay kasi bakit? Hindi alam ang katotohanan. Eh sabi ng Panginoon eh, pag nalaman mo ang katotohanan na ako ang katotohanan, sabi na po, ganda eh, you will set free. Di ba? Simple lang po yun. And pag na-fail natin i-recognize yung dominion ng Panginoon, it disconnects us from that spiritual truth. Pangalawa po. Descends us into the idea of quitting. Okay? Pag sinabi mong descends, hindi lang po yun yung may kinalaman sa ancestry or lahi. Kasi parang descendants. Diba? Pero may isa pa po yung meaning. It also means falling down, bumabagsak, pababa. Okay? Pagbagsak. And why do people somehow put in their mind na gusto ko nang mag-quit? Bisa ba isip nyo na yun? Or bisa sumaki sa isip nyo parang gusto ko nang sumuko. May kanta nga yan eh. Gusto, huwag na kanta eh. Ay, sabi. Wag. Diba? Hindi pwede, di ba? So, ano sabi nun? Gusto na natin minsan sumuko, at doon tayo bumabagsak. Saan daw? Sa pag-quit. Ayoko na. And alam niyo po isang kagandahan pa sa salitang yan, is that, ang ibig sabihin pala ng descent pa, is that you're living, umaalis ka sa place kung saan gusto ng Panginoon nandun ka permanent. I-define po natin ang konti. Example, gusto ng Panginoon nandito ako. Pero dahil ako nagdedesisyon, umaalis ako sa gusto ng Diyos na nandito ako. At namimiss ko yung mga bagay na dapat nandito ako, nandito yung pagpapala niya, nandito yung pagkilos niya. Namimiss ko kasi bakit? Umaalis ako, bumabagsak ako. I'm starting to falling down. Alam mo, sabi nung verse natin, pwede pakit mo nga ng konti.
Panginoon eh. Sabi ko, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. No harm will overtake you, though disaster will come near your tent. Ang ganda nung ano. Speaks of security. Di ba? Wala kang alalahanin. Pero dahil inaalis natin yung sarili natin doon sa gusto ng Panginoon na nandun ka, sabi mo, mag-quit na lang ako, ayoko na, give up na ako, suko na ako, umaalis tayo doon, namimiss natin yung alin. Ayun no? Kaya nga, hindi pa lang 1,000 yung nasa paligid natin, bagsak na tayo eh. Isang problema na lang. Diba? Lalo na ngayon, anong panahon po ngayon? Enrollment. Yun pa lang yung problema. Bagsak na kagad tayo. Diba? Kaya pagkain sa araw-araw, bagsak na kagad pala kukunin yun. Diba? Bagsak na kagad tayo. Sabi ang ganda ng pangako niya, it will not come near you. No harm will overtake you. Pero dahil inalis natin yung sarili natin doon sa gusto na Panginoon, permanent, nandito ka dapat. And you decide na, kumit na ako eh. Di ba? Namimiss natin yun. And nagsimula na lang kasi, you fail to recognize God's will. Pangatlo po. Demonstrates as a loss of purpose. Do you know, kung tatanungin ko po kayo, alam niyo po ba yung pinaka-purpose niya? Honestly. Alam niyo, bakit ba ako nagising ngayon? Bakit ba buhay? Para lang ba magtrabaho? Para kumain? Mag-aral? Magkapamilya? Yun ba ang aking purpose? Again, hindi ko po sinasabing pangit po yun ha. Hindi ko po sinasabing masama yun. Pero, is it your primary purpose? Yun po ba yan? Sabi po na which is may isang verse ko na gusto kong verse. Sabi ko ng Colossians chapter 1, verse 16. Sabi doon, all things were created by God. Yung dalawang word na yun, by God and for God. Nilikha ng Diyos para sa Kanya. That's the purpose. Ibig sabihin, ako ay para sa Diyos. And kung titignan po natin dyan, sa verse na meron dyan, pwede pakat mo ako ng konti. Sa verse 2, sabi ng psalmist, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. Dinify niya po yung dalawang mahalagang bagay sa Panginoon. Lord and God. Okay, sinabi niya yun, yung deity ng Diyos, yung pagka-Diyos ng Diyos. Sinabi niya po yun. Pero, i-identify niya din, sinabi niya din, I will say that the Lord is my Lord. And hindi po yung gusto itanong sa inyo, is the Lord is your Lord of your life? Oh, siyang Panginoon ko. Sa atin po kasi, sa aspeto ng mga Pilipino, medyo hindi natin makatch yung idea ng Lordship. Kasi bakit? Walang walang hari prena sa atin. Diba? Ang meron sa atin, presidente. Pero the idea niyan is yung parang, yung hari, anything na meron sa atin, pagpapayari niya. Honestly. Ganun po yun. And lahat ng anumang bagay na gagawin ko, hindi ako magbe-benefit. Dapat. Sino po? Yung Lord ko. Kaya sabi ng psalmist, in the relation sa Colossians chapter 1 verse 16, sabi niya, yun yung purpose ko eh. Doon ako ginawa, doon ako nilikha na i-declare na hindi lang ang Diyos ko, siya din ang aking Panginoon. Panginoon ng buhay ko. Sa bawat gagawin ko, sa bawat iniisip ko, sa
sa bawat binabalak ko sa buhay ko, sa bawat araw ng buhay ko, siya ang Lord ko. And ang tanong po sa atin ngayon, uulitin ko po ulit yun. Is it the Lord, your Lord, ang buhay mo? Sagutin niyo po sa isipan niyo. Kaya magbabangga yun eh. Kasi, hindi natin pwede sabihin na, ayoko, hindi na purpose mo yun. Yun ang design natin. Sa gusto natin, yun ang design natin. Okay? Nung nakaraan po, to give you an illustration lang. Nung nakaraan, parang nangangailangan po kami ng wrench. Tama? Wrench. Nangangailangan po kami ng wrench kasi may gagawin po sa CR. Sabi ko, baka pwede yung liab, sabi ni Kuya Kanye. Baka pwede yung liabe. May liabe kami dun sa sa motor. Eh yung liabe ko namin, sukat doon 14 tsaka 15 lang. So hindi siya sukat. Ang laki po nung kailangan dun eh. So ibig sabihin, may kailangan sukat. May kailangan. Yun yung sakto lang doon. At kung ano man yung ilagay ko doon, ibang wrench o ibang liabe yung ilagay ko doon, hindi niya magagawa yung purpose niya doon. Baka masira pa yung tatanggalin namin doon. So kailangan talagang maghanap ng wrench para doon. Nakikita niyo po yung analogy ng konti? Kahit ano man sabihin natin, ayoko, gawin kang Lord sa buhay ko. Hindi pwede. Kasi bakit? Yun yung design natin eh. Tinanggal mo yung design nyo mo. In short, tinatanggal mo. Tinatanggal natin. Kaya sabi ng psalmist, I will say of the Lord and my God. Then hinabol na po yung word na yun, no? In whom I trust. Diba? Yun po yun. So, for us not to miss to declare His dominion, it's very important to dwell, manatili, manahan tayo, saan daw? Sa presensya ng Panginoon. Tama po, di ba? Napaka-importante po para hindi natin ma-miss yung dominion ng Panginoon sa atin. Yung pamumuno niya sa atin. Kailangan nating mag-dwell, manatili, manahan sa presensya. Ganda ang sinabi ni Pastor sa atin nung binuksan yung message na hindi tayo pabisita lang. Manahan ka, yung sabihin, taga dun ka. Diyan ka, permanent ka dyan. Yun yung gusto ng Panginoon. Pero we need to consider a few things. Tatlo po ito. Eh, bakit tayo dapat i-consider indwelling? Right? We understand na para may declare ko yung dominion ng Panginoon, kailangan ko mag-dwell. Pero kailangan natin i-consider ito yung bagay. Una po ay ito. Sabi po ng verse 2, basahin ko lang yung verse 2. Sabi dyan, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. Yeah. Pwede pakilit. Una po na natin kailangan consider is that we need to consider dwelling into God's presence must ano po? Reflect in declaration. Pag sinabi ko muna, tingnan yung word na reflect, it is something to think deeply now. Pinag-iisipan mong mabuti. Hindi ka bigla lang. Pag-isipan natin mabuti na alin, i-deklara natin. Sabihin natin. Okay? Sabi ng Psalmist I will say. Sasabihin ko. It's a statement. Babagkasin ko. Dahil po, ng Panginoon ang aking fortress. Okay? And sabi nila,
out of the abundance of the heart, ano mo? The mouth speaks. Kaya mahalaga pala yung declaration. Diba? Mahalaga ang sinasabi mo. We appreciate the action, pero mahalaga din na nade-declare. Kasi sabi, yung laman daw ng puso, nasasabi ng bibig. Kaya naniniwala din po ako minsan, na wala talagang, yung joke-joke, yung lie, o kaya yung lie. Kasi, yun yung laman talaga ng puso mo. Eh, ganun pa yun? Ganun yun. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng salita niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? So, i-declare mo, with an intent po pag-isipan mo mabuti. Okay? And, ito yung tanong ko ano yung madalas nating idinedeklara? Ano yung madalas sinasambit ng bibig natin? Ano yung madalas lumalabas dyan? Ito ba yung, ay wala akong ganito na naman? Ay mala? Ay ang pangit naman. Ay, wala akong ganito, wala akong ganyan. Wala nang Kaya po, pag may mga nagtatanong sa akin, binago ko na po yun. Pag wala kang pera, Pastor. Yung pagsali pa sila, parating pa lang. Diba? So, baguhin natin. Kasi bakit? Kasi yung nagiging totoo Diba? And, yung mga bagay na lumalabas sa atin, dapat maging totoo at tama yung lumalabas ka sa bibig mo. Kasi dinedeklara mo yun. Kaya din po sa mga magulang po na nandito dito, kakatok lang po ako ng konti po. Huwag po namin sabihin yung mga anak po ninyo, nasabihan, matigas po ulo nila. May mga alaga din po ako dito. Si Dave pa lang po. Grabe na, diba? Pero nagbago naman nagbago. Diba? Diba? So, ano po yung ibig ko sabihin? Nagigets ko po kayo. Sa tigas ng ulo, yung gumagano na mahaba na yung bangs nyo, diba? Pero wag po na wag lalabas sa bibig nyo yung salita. Inuutil ka kasi. Wala kang kwenta. Diba? Tamad ka kasi. Yung mga discouraging words. Diba? Yung dapat lifting words. Uplifting words. Diba? Paano mo basta kuwari, for example, yung anak ko, ang baba ng nakuha, naka-zero, puro zero siya. Ano yung encourage yun, Pastor? Sabi mo, okay lang yan. Next time, lagyan mo naman ng sa laman. Diba? Ano bang kulang mo? Saka ba nagkulang? Ano bang pwede kong may tulong? Pero wag na wag po natin gagamitan ng pangit na salita. Kasi dati po, matabil din po dila ko bibig ko pa dila. Ang pananalita ko And one time, may nagsabi mo sa akin, Pastor naman kasi. Hindi mo ako nauunawa. Lagi ka kasing galit. That's exact words na narinig ko. Hindi naman ako galit, pero mukhang galit ako daw. Pero, yung isang tono din natin sa pamananalita. Diba? Kaya po, maging maingat din po tayo sa nilalabas ng bibig natin. And the same as when it comes sa Panginoon. Dwelling into God's presence must reflect in declaration. Idinedeklara mo na ako'y mananahan sa presensya ng Panginoon. Ako'y pupunta sa presensya ng Panginoon. Ako'y magpapagaling sa presensya ng Panginoon. Yun po. Okay po? Then pangalawa. Dwelling into God's presence
must come with a decision to make. Hindi lang basta mo dinedeklara, may decision ka akibat yun. Ano sabi ng verse 9? Ang ganda sa verse 9 din. Sabi ko lang yung verse 9. Sabi lang ba, verse 9? Because you made the Lord your dwelling place, dahil pinagpasyahan mo na ang Diyos ang gawin mo, dwelling place ng buhay mo, the Most High, who is my refuge, then sunod-sunod na yung mga blessing. Pero kung titignan niyo, kung papansin niyo, maging yung sa salmi, sinasabi niya, dahil nag-desisyon ka, na gawing dwelling place ang presensya ng Panginoon, dahil nag-desisyon ka na gusto kong manahan sa presensya ng Panginoon, yung pagpapala ng sunod-sunod It's not only feeling ko lang, pero dapat decision, pinagpapasyahan nyo. Let me give you some idea po. Ngayong umaga, and I want to congratulate you about isa po sa akin. Ngayong umaga, you have decided, nag-decision po kayo, natin po, magsama-sama po tayo manambahan ngayon. Nag-decision po kayo Di ba? Kagabi, lali, sabi nga ni Brother Erwin, kumukulong, kumikidlat, ang sarap patulog niya. Pero ngayon, bumangon po kayo, you have decided na, pupunta ako sa church. Di ba? Kasi pala ako. Kahit may nagyaya po sa inyo, kahit may nag-invite sa inyo, you have decided pa rin. Nag-decide pa rin kayo. Pero here's the catch. It's the same decision din po kung bakit may mga blankong upuan din dyan. Bakit? They decided din na wag pumunta. Hindi ko po sinasabi kung ano yung dahilan nila. Excuse or un-excuse. Pero nag-decide pa din po yun. Nakita ko na po yung gusto kong sabihin. It comes up na mayroon tayong ginagawa at gagawing decision. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, pagpasyahan natin na alin po, siya yung tahanan ko. Sa Kanya ako mananahan. Disregard kung may karamdaman ako ngayon, may pangangailangan ako ngayon, may problema ako ngayon, mananahan ako sa iyo. At pagdidesisyonan ko yun. And by the way, nung tayo po kumilala sa Panginoon, ano pong ginawa natin? Nagpasya din po tayo. Nagpasya kasi sa buhay mo na tatanggapin kita, Panginoon, sa buhay ko. Kaya ikaw, kaibigan, kung wala ka pang naalalang pagkakataon na tinanggap mo yung Panginoon, maraming pagkakataon na niloob ng Panginoon, tanggapin mo siya. Kasi bakit? Hindi ka nandito tayo. Nandito ka. At gusto ng Panginoon mag-decide ka. E sa ating matagal na mananampalataya, patuloy tayong piliin natin dahil piliin siya. Piliin yung gusto niya. Piliin na manahan sa Kanya. Kaya sabi ng psalmist, because you have made the Lord your dwelling place. Dahil sa pinili mo. Ang ganda ng mga pagpapala doon, from verse 10 down, yun yung mga blessing. Pero yung blessing na yun, wala yun kung hindi niya pinili yung Diyos. Kasi after tayo, paano papapalaan ng Panginoon kung papala? Kapilin mo lang, may ginawa siya Nag-decide siya. Meron siyang desisyong ginawa sa buhay niya. And sa atin pong mga mananampalataya ngayon, nawa po, hindi lang ito yung linggo natin pag-desisyon ng piliin ang Diyos. Sa bawat araw ng buhay natin, pipiliin natin siya. Pagmulat ng mata mo, pagpunta mo sa trabaho, pagpunta mo sa school, ano man ang gagawin mo, pipiliin kita. Kasi yun ang design ko. Hindi naman design ko. Yung challenge sa atin.
And the rest will follow. Yung pagpapala, yung blessing will follow na lang. Pero gusto ng Panginoon, piliin mo muna siya. Di ba? At itong nakakatuwa sa Panginoon, alam niya ang sitwasyon natin. Alam niya ang kalagayan mo. Alam niya ang iniisip ko. Alam niya kung ano tumatakbo sa puso mo, sa puso ng bawat isa natin. May bigatin ka, may iniisip ka problema, may bayarin ka bukas, may problema ka sa pamilya mo, sa sarili mo, alam na Diyos yan. Pero gusto ng Panginoon sa sandaling ito, alin, desisyonan mo muna na alin, piliin mo siya. Yun lang po, muna. Yun lang. Eh kasi may ano muna ako may pinagdadalan ako hindi, piliin mo muna siya. Kaya sabi ng psalmist, because you have made the Lord your dwelling place. Dahil ginawa mong dwelling place ang Panginoon. Ginawa na ito sa'yo. Ginawa na. Ganda po na. Ginamay po natin yung dwelling. Yung pananahan, manahan. Ang huli po ito. Dwelling into God's presence develops a pattern of content. Ang ganda po nung ano dyan eh. Nung binabasa ko po ito, actually, nung umpisa pa lang po nung series na talaga nagulat po ako eh. Honestly po, nagulat ako kasi that verse, Psalm 91 po, is the same verse na binigay po ng Panginoon sa akin nung binabagyo po yung mga relatives family ko sa probinsya. And ito po yung bagyo na ano, yung bagyong signal number 3. Umabot po sila signal number 5 and 6. And ito po yung binigay ng Panginoon ng verse sa akin. Medyo ano po sa akin yung verse na yan. May tama sa akin yan. Yan ang pangiti ako eh. And nung binabasa ko po ito, tingnan natin yung progression po nung chapter na yan, chapter 91, samahan niyo po ka. Sa verse 1, kung may mga Bible po kayo, sa verse 1, pinakita niya dyan, nangalin po, pinakita niya ng psalmist, dapat kang mag-dwell. Ito yung ito yung ibig sabihin ng dwelling sa Panginoon. Dinefine niya, okay? Ito yung mga bagay na gagawin, ito yung mga gagawin ng Panginoon. Then, inulit niya na naman yung salitang dwell ulit sa verse 9. Yan nga yung binanggit natin kanina, because you have made the Lord. So, pinakita niya, ibig sabihin ng dwell, kung abide, manatili ka. Then, dito, may something challenge na. Ano yung challenge? Desisyonan mo, i-declare mo, pagpilian mo, na piliin siya. Okay, gina-challenge na yung mga nakikinig. Then, verse 14, inulit niya rin po yung salitang dwell. Okay? Saan po yan? Verse 14, sabi, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him, I will protect Him, for acknowledges my name. So, parang word na dwell God. Parang, di ba? Pero yung word na love po dyan. The word love there is, hindi lang po yun yung love na alam natin, pero it's more on attachment. Nakadikit, nakalapat, yan. And, connected. Okay, dwelling. Yan yun. So yun yung pinapakita dyan. Sabi niya, dahil ikaw ay na-attach, nag-dwell sa Panginoon, sabi niya, I will rescue him, I will protect him, for acknowledges my name. Doon na may pagpapala no? Pero here's the, yung word na gusto kong i-catch natin, yung contentment. Yung contentment. Yung sapat na siya. Minsan, honestly tayong tao po. Tayo po mga tao. Wala tayong makontentuhan sa buhay. Di ba? For example na, sa gadget na lang. Di ba? Kada taon, nagpapalit ng gadget. Kada taon, iba yung lumalabas. Tama, di ba? Anong iPhone na po meron yan? iPhone? Ano na, 16? Kailan? 25. Ang dami nang lumalabas, di ba? May mga Pro Max pa, fully paid, di ba?
conditions lang, walang kakontentuhan ang gusto ipakita ng mundo. Pero ang sinasabi sa atin dito is that pag natuto tayong i-attach, pag natuto tayong mahalin, pag natuto tayong mag-dwell sa Panginoon, yung contentment ay sa Kanya. And ang kaalakit po yan yung katawag na enjoyment. Pag may kakontentuhan, you enjoy what you have. Sapat na yun. Di ba? Eh, sabi po sa akin, Pastor, okay na yung motor mo. Hindi ko talaga makonti. So, okay na yung motor mo, fully paid na yan. Maghanap ka na ng bago, may passion na sa baba. Akin naman sabi ko, okay na sa akin to. Kasi wala, di ko abot eh. Pero deep inside, sabi ko, okay na sa akin yan. Okay na yung meron ako. Ako na binigay ng Panginoon. Pero the idea is, na-enjoy ko pa kasi siya eh. Na-enjoy ko pa yung motor na yan. Kaya ang ganda ng gulong niya, Michelin. Diba? Sa ano sinasabi ko po, ano yung meron kayo ngayon, ini-enjoy ko po ba? Or puro, nagkakanag tayo na wala kasi akong ganito eh. Lord, wala akong ganito eh. Wala akong, gusto kong manahan sa'yo, Lord eh. Wala akong ganito eh. Huwag po nating hanapin yung bagay na wala. Wala ka nga po. Wala nga yun eh. So, pag wala talaga. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, what's that you have in your hand? Ano ba yung meron ka? Ano ba yung meron tayo? Makontento po tayo. At i-enjoy natin. Para yan po yung ating message ngayon. May papabasa lang po ulit ako sa inyo. Basahin po natin ito. Papabasa ako sa inyo. Ayan. Ayan. Kapabasa na po. Okay, sabay-sabay nga po natin basahin. Ready? Begin. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I want to sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. His love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace. It's all over. Actually, it's a verse ng kanta. Kanta po yan. Ang sumulat po yan si Carido. Kanta po yan. And nung all throughout ng series po sa natin, that song is keep on, ano sa akin, pinapala ng Panginoon yan. Yung kantang yan. And nung tinignan ko yung lyrics, oh nga pala. Kung gusto kong manahan sa Panginoon, kailangan ko sa nanapin. Kailangan ko sa saligsighin. Okay? Kung talagang minamahal ko ang Panginoon, kung sinasabi mo mahal ko ang Diyos, hanapin ko siya. At hanggat di ko nakikita, pag parang di ko nakikita yung pagkilo siya, hahanapin ko sa DOTG. Isa, sinubog lang tayo, oo na Lord. Isa, parang hindi tayo pinasila ng Panginoon content, ano ka na? Sabi dito, kasi dahil mahal kita, hahanap-hanapin kita. Kasi minamahal kita, Panginoon, gusto kong, manatili sa'yo. And may quote po tayo dyan. Pwede pakipos mo kayo last natin. The more we enjoy to dwell in the presence of God, the more we'll understand His dominion. The more mong ine-enjoy yung pananatili mo. Yung pananatili mo sa Panginoon. The more hindi nagiging kabigatan sa'yo, linggo na naman. O kaya magsaserve na naman ako kay Lord. Aawit na naman ako kay
okay Lord, gigising na naman ako mga maaga. The more hindi siya nagiging burden sa ine-enjoy mo yan, may ngiti sa bawat labi mo. Kasi sabi mo, punta ako mananahan sa Panginoon. The more you will understand yung kanyang pamumuno sa iyo. And the rest will follow. Yung security, yung blessing, lahat. Kaya gusto ng Panginoon, anak, hanapin mo. At ang kagandahan ko sa Panginoon, alam niyo po alin, hindi siya mahirap hanapin. And to the point na makapakita na nga eh, nandito lang ako. Nandito lang yung salita ko. Galaw-galawin mo naman, baka malingabukan na. Buksan mo naman, baka may nakasingit na kung ano-ano dyan. Hanap tayo ng hanap ng Panginoon, mag-usap ka naman, magpakita ka ng milagro, magpakita ka ng ng palagandaan. Sabi ng Panginoon, mag-usap ka naman. Ito ba eh? Di natin hinahadlangan yung divine intervention, pero meron to eh. Meron to. May kapuluhan tayo. May salita ng Diyos na I guarantee you, dito na ipapakita yung gusto niyang sabihin sa iyo. At lahat ng bagay na yung mamimiss natin, at mauwi tayo katulad ni Marty Sampson na sabi natin, ayoko na manampalataya. Kasi we miss to understand. Mga kapatid, huwag tayo mauwi sa ganun. Huwag tayo mauwi sa ganun kaisipan na kabigatan sa atin ang paglilingkod sa Panginoon. Kabigatan sa atin ang pananahan sa Kanya. Well, honestly, ito po gusto ko lang po maisip na. Meron o wala tayo, hindi maapektuhan ng Diyos. Diyos pa din siya. Pero wala tayo, sa presensya niya, sinong apektado? Tayo. So basically pala, hindi si Lord talaga ang mag-gain nun, tayo pa din. Yung imbitasyon ng Panginoon, basically, ang mag-gain nun, ako din pala. Kaya, the challenge for us is, enjoyin mo na. Nandiyan ka na eh. Nandito na tayo, enjoyin mo na. Again, may problema ka, may mga pinagdadaanan tayo, may mga suliranin din tayo. Pero gusto ng Panginoon, hanapin mo siya at i-enjoy mo yung pagkakalagi mo dyan. Huwag maging kabigatan sa'yo. Again, wala ka o meron ka, Diyos pa din siya. Hindi magbabago yun. Pero gusto ng Panginoon, makasama ka eh. Gusto ng Panginoon yung presensya niya, nakapiling ka. And sa mga bagay na meron po tayo ngayon, that's the challenge. Gusto mo ba yung paanyaya ng Panginoon na manang sa Kanya, to dwell in Him? Pagpapasyahan mo ba? And I guarantee you, one of these days, baka magiging Marty Sampson din tayo. Ayoko na. And hindi ako napapahala. Nawa po ba? Nawa po. Tayo mo tayo lahat. Tawin pa rin natin bukas. Thank you, Pastor BJ, for the wonderful word, Lord. Dwelling in the house of the Lord. Dwelling and living in God's presence. My question here is that before this message ends, specifically this message series ends, totoo po, ang ganda po ng hamon for us not to be visitors in the house of the Lord, but to make the house of the Lord our dwelling place. Naintindihan na natin eh. Naunawaan na po natin kung anong kahalagahan nung nasa presensya ka ng Panginoon. Naintindihan na rin po natin
nakatira ka sa presensya ng Panginoon at malayo ka sa presensya ng Panginoon. Hindi na question yan eh. But the question is, are we dwelling in the house of the Lord? Totoo, madali pong i-declare yung dominion ng Panginoon. Pwede mong sabihin, dominion is about God's authority. Dominion is about God's power. Dominion is about God's sovereignty in our life. Madaling sabihin yun. Madaling sabihin si Jesus ay Lord ng buhay ko. He is my Master. Madali pong sabihin yun. Madali pong sabihin na si Lord may control sa buhay ko. Madaling sabihin yan. Pero ang mahirap ay, siya nga ba talaga ang may control sa buhay mo? O may pagdududa po tayo na ipakontrol sa Panginoon ang buhay natin? Bakit po? Meron daw po tatlong WF, okay, na nagiging dahilan kung bakit tayo ayaw mag-dwell sa presensya ng Panginoon. Bakit maraming tao ang ayaw tanggapin ng Panginoon bilang sarili ng tagapagligtas sa kanilang buhay? Bakit maraming Kristiyano ang ayaw magtiwala sa Panginoon? O bakit maraming Kristiyano, maraming mananampalataya ang ayaw ipagkatiwala yung buhay nila sa Panginoon? Tatlong WF daw. Alam niyo po kung ano yun? Una, we are weakened by fear. Marami po tayong fear sa buhay natin. Marami tayong inaalala, marami tayong kinakatakot. At isa sa pinaka-kinakatakot natin ay ipagkatiwala yung sarili natin sa Panginoon. Iba sa atin, takot sa multo, takot magutom, takot mamatay, takot mawala ng ganito. Marami tayong kinakatakot. Takot sa heights, maraming possible fear. Isa sa pinakamatinding fear natin, takot na magtiwala sa Panginoon. We are weakened by fear. Pinangihinaan tayo o nangihina tayo dahil sa takot. Isa pa daw po dahilan kung bakit ayaw natin mag-dwell sa Panginoon. Not only declaring God's dominion and power and authority in our life, ay yung pong worry of our future. Everybody wants a bright future, no? Wala naman siguro sa atin na sabi mo, gusto ko ang pangit ng future ko. Ang gusto ko, masira ang pamilya ko. Gusto ko, tambay lang ako at hindi nagtatrabaho. Wala tayong gusto ganon. Everyone wants to have a bright future ahead of us. And sometimes, we work so much, diba? Day and night, talagang binabago natin sarili natin, diba? Talagang kung anong ginagawa natin, isinasantabi natin ng Panginoon because we worry for our future. Paano na? Pag pinagtiwala ako sa Panginoon ng buhay ko, paano na? Diba? Kaya ba niya talaga ayusin ang future ko? Diba? Malino naman po ang Bible din, diba? Sabi ng Bible, do not worry for tomorrow and let tomorrow worry for itself. With our fears, if we worry for our fears, diba? Kapag natakot ka ba, at nag-dwell ka sa takot mo, masusunod ba yung kinakatakutan mo? Matatakot ka pa rin eh. Diba? Sa mga takot sa dilim, anong solusyon para mawala yung takot mo sa dilim? Eh, dapat nasa liwanag ka. Kung takot ka sa dilim ng buhay mo, kailangan mo ang liwanag ng Panginoon sa buhay mo. Kung tayo po ay takot sa ating future, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung future natin. Pero lang yung pinakamatindi na bagay kung bakit ayaw natin mag-dwell sa Panginoon, ayaw natin magtiwala sa Panginoon, ayaw natin manahan sa Panginoon. Alam yung pinakamasakit ay ito, yung pong wrong fixation. We are so much fixated, o sabi natin wrong focus. We are so much fixated in so many what-ifs in our life. What if ganito? What if ganyan? What if ganito? Ang dami mong what-ifs. Ang dami nating what-ifs. What if ipagkatiwala ko ang buhay ko sa Kanya, mawala na akong trabaho? What if ganito gawin ko pero magutom ako? What if ganito? Ang dami nating what if. We are so much fixated on wrong focus na napakadami nating what if. Rather than being fixated not on what ifs, but who God is. Kasi ang sagot dun sa what ifs natin, maintindihan natin who God is in our life. Sino ba talaga siya?
sa buhay natin. Sino po ba talaga si Lord sa buhay natin? Sino ba si Lord? Siya ba yung gumawa? Tinanong kayo, sino si Lord sa'yo? Siya gumawa ng langit at lupa. Okay. Siya gumawa, siya nagbigay ng ganito, siya gumawa ng ganito. Okay. My question is, hindi pang kalahatan. Ang tanong is, who God is in your life? Sino si Jesus sa buhay mo? Maaari iba sa inyo pag tinanong ko, sino si Jesus sa buhay mo? Siya ang healer ko. Kasi na may karamdaman ako, siya nagpagaling ng karamdaman ko eh. Pag tinanong iba, who God is in your life? Sino si God sa buhay mo? Siya ang provider ko. Kasi never siyang nag-fail. Every time may pangangailangan ako, siya ang nagpo-provide. Who is God in your life? Maaari sabihin mo, God is the God of reconciliation. Kasi sa anumang conflict ng buhay ko, siya ang nagbibigay ng solusyon eh. Sa anumang confusion sa buhay ko, He is the God of wisdom. Sa lahat ng confusion, worry ko, hindi ko maintindihan, siya ang nagbibigay ng katalinuhan, siya ang nagbibigay ng solusyon, siya ang nagbibigay ng magandang idea. We are so much fixated on wrong things in our life. We are fixated on what if, not on who God is in our life. Tapos kanina po, nagraran ako, nag-research ako, nag-google ako sandali. Sabi ko, bigyan nga ako ni Google ng pinakamagandang synonym for the word dwell. Ang daming sinasabi eh, di ba? To live in, di ba? To be sabihin natin a citizen of a certain nation. That's about dwelling. Sabi ko, okay, ang galing ni Webster. But I want to be a more emotional meaning of dwelling. Specifically pagdating sa pagpananahan sa Panginoon. Hulaan nyo, hindi ako binigyan. I run into a word, actually, it's not a word, it's a phrase. I run into a phrase. Hindi English phrase. Sabi ko, oh, ganda nito ba? Habang pinipreach siya Pastor BJ yung sa dwelling and declaring God's dominion in our life, nakita ko yung isang phrase na binitawan ng isang theologian who is known to be Rudolf Otto. Ang sinabi niya, when he described dwelling in the house of the Lord, he described it as mysterium. Ang sabi na, baka magkamali ako eh. Mysterium tremendum. It's a Latin word. 2 words. Mysterium tremendum. Mysterium is mystery. Tremendum is you tremble. Ay ko, anong kinalaman ng mysterium tremendum sa dwelling in the presence of God? Yung po palang mystery, okay, ang nangyayari sa atin, the other word for mystery, at kapag ka naka-experience tayo ng isang mystery sa buhay natin, we stand in awe. Hindi tayo ay na-feel natin na we are in awe. Oh, parang wow! We are in awe. Mysterium. Tremendum is something that causes you to tremble. Yung manginig ka. Ano yung nag-focus sa'yo para manginig ka? Maaaring takot. Sa mga diabetic, ang possible na panginig sa'yo, mababang sugar o mataas na sugar, makakapagpanginig sa'yo. But joining those 2 words is a very meaningful theological Latin word na nagpapakita ng 3 bagay sa Panginoon. It is about the divine intensity of the Lord. Not only the divine intensity of the Lord, but also the experiential truth that comes from the Lord. At ang panghuli is the sacred dwelling. Ano ibig sabihin nun? Yung divine intensity, when we dwell in the house of the Lord, easily the Lord speaks into our life. And the presence of the Lord becomes overwhelming as sabihin mo, wow. Remember, yung tagpo kay Moses, na nakita sila ng Panginoon in Mount Sinai, when he saw the Lord in the burning bush, Moses was in awe. Na makita niya ang harapan ng Panginoon. It was overwhelming. Pero yung overwhelming presence ni Lord, hindi siya yung overwhelming na nakaka-intimidate. Wow! The overwhelming presence of the Lord is inviting. Yung kapag ka nakita mo yung presensya niya,
imbis na humanga ka at lumayo ka, ma-intimidate ka, nung humanga ka, mas gusto mong mapalapit sa Kanya. That's the meaning of Mysterium Tremendum, dwelling in God's presence. Yung makita mo ang presensya ng Panginoon at nung nakita mo siya, mas gusto mong lumapit sa Kanya. The divine intensity. Hindi lang po yun. Yung dwelling in the presence of God is about experiential truth. The Bible is the lamp unto our feet and the light unto our path. Amen? Isa po sa pinakamagandang blessing na iniwan ng Panginoon sa salita niya. Ito pong Biblia ay punong-puno ng katotohanan. The Lord doesn't just want you to listen to the truth that God delivers. He wants you to experience it. So kapag ka sinabi ng Panginoon, anak, mahal kita, gusto ng Panginoon na ma-experience mo pagmamahal ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon, Lord, o anak, pinapatawad kita, hindi lang siya basta salita. Gusto niyang ma-experience mo yung pagpapatawad ng Panginoon. Nung humihingi ka ng pangailangan mo sa Panginoon at nagbigay ang Panginoon ng pangako sa iyo, I will provide for all your needs according to your riches in glory or to His riches in glory. Hindi lang siya basta salita. Gusto niyang ma-experience mo yon. And we will only experience those if we are in the presence of God. Experiential truth. Hindi po intellectual. Di ba? Hindi po siya basta nag-reach sa intellect natin, but it reaches our emotion sa ikabuturan ng ating damdamin. Gusto niyang maramdaman mo yun. At ang panghuli is the sacred dwelling of God. God and His Word is transformative. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. Anong mga nakita mong pangit sa buhay mo? Anong mga nakita mong pangit sa relasyon niyo? Anong mga nakita mong pangit sa kaibigan mo? Anong mga nakita mong pangit na sitwasyon sa trabaho mo? At pag tumingin ka sa salamin, ano yung nakita mong pangit sa'yo? Pangit ang itsura mo? Huwag kang maniwala dun. Bakit? We are created in the image of God. So walang pangit sa mundong ito. Tingin mo lang yon, pangit ka. Pero sa harapan ng Panginoon, maganda at pogi ka. Pagtingin mo sarili mo, anong pangit sa'yo? Ugali mo? Pag-iisip mo? Relasyon mo? Marami tayong po pwedeng makitang flaws sa buhay natin, kapangitan. Pero alam nyo, ito yung maganda. If we dwell in the house of the Lord, if we dwell in the presence of God, anumang pangit ang nakikita mo sa sarili mo, anumang pangit ang nakikita ng ibang tao sa iyo, kaya kang baguhin ng Panginoon. Mysterium Tremendum. Mystery, trembling, synonymous to dwelling in God's presence. Mahaba na yung preaching. Mahaba na yung message series. Isang buwan yun eh. Hindi ko ba? Ang tanong, sa daming natutunan po natin at naituro ng Panginoon, are you o are we willing to step towards the Lord? Sabi mo sa Panginoon, Lord, I want to be in your presence. I want to dwell in your presence. Gusto kong maramdaman yung presensya mo na pag nakita kita, Panginoon, I will be amazed and overwhelmed. I will be in awe. At pag gusto ko yung inviting na presensya mo. Gusto ko, Panginoon, yung experiential truth. Hindi lang basta yung nababasa ko. Hindi lang basta yung naituturo ng pastor. Gusto kong ma-experience yun mula sa'yo. At lalo tingin, ang gusto kong ma-experience yung transformation galing sa'yo. Yung nananahan sa'yo. My question here is that the word of the Lord will never return void. But again, willing ka ba
na lumapit sa Panginoon at ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon. Yung decision mo, yung future mo, yung fears mo, yung mga wrong fixations ng buhay mo, yung wrong focus ng buhay mo, are you willing to surrender it to the Lord ngayong araw na ito? May that be our decision this morning. I will be opening the pulpit ngayong umagang ito. And if that's your prayer ngayong umagang ito, why don't you come forward? Sama-sama tayong manalangin. Sama-sama tayo mag-surrender sa Panginoon. Sama-sama natin i-desire yung presence ng Panginoon sa buhay natin. So we do it ngayong umagang ito. Come on, church. Kasi hindi po pwedeng manahan ka sa Panginoon, di ba? Kung hindi ka niya kilala o wala kayong relasyon. Hindi po pwedeng manahan ka sa tahanan ng Panginoon. Hindi ka kasama doon sa piniprepare ng Panginoon ng mansion sa langit kapag ka hindi ka niya kilala. Parang tayo yan eh. Hindi ka magpapatuloy sa bahay mo o magpapatira sa bahay mo ng isang taong hindi mo kilala o kaano-ano. Ganun din po, Panginoon. Hindi po pwedeng manahan ka sa bahay o tahanan o presensya ng Panginoon kapag wala kang personal na relasyon sa Panginoon. All you need to do, hindi naman po mahirap eh. Malinaw po ang Bible. Simple lang ang dapat mong gawin. Alam niyo po ano? Manampalataya ka lang sa Panginoon. Don't just believe. Have faith in God. Manampalataya. Basta paano mo gagawin yun? Manalangin ka sa Panginoon. Sabi sa Panginoon, Panginoon, patawaran niyo po ako sa mga pagkakasalang nagawa ko. I am an imperfect being created by a perfect God. Marami po ako naging pagkukulang sa iyo. Patawarin niyo po, Panginoon, ako. At Panginoon, sa umagang ito, sa message series na ito, naunawaan mo kahalagahan ng nananahan sa presensya mo, dakilang Diyos, at ikaw ay nananahan sa buhay namin, Panginoon. You are a mystery that was revealed in our life, Lord God. And we are in awe, we are trembling in your presence. Kaya, Panginoon, pinapapasok sa buhay ko bilang sariling tagapagligtas ng aming buhay. Nananampalataya po ako sa iyo. At pagmula po ngayon, hindi lang po manahan ka, Panginoon, sa buhay ko. Kung hindi, ikaw ang maging paraan at maging daan ng maayos na future ng buhay ko, Panginoon. Ikaw ang magtanggal ng kung anong takot na meron ako. If you found that prayer of acceptance, the Bible is clear. Sabi ng Bible, in that chapter 1 verse 12, but as many as received him, to them giving power to become the sons of God. Ginawa kang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay kinuwang tagapagmana ng kung ano ang meron ng Panginoon. You become an heir of God. Allow the Lord to dwell in your life. Don't just declare God's dominion and authority in our life. Dwell in His dominion. Manahan ka sa Kanya. For those who are here, I believe so, na kaya kayo nandito is because we want the presence of the Lord. We want the presence of the Lord. We want the experiential truth ng Panginoon. We want the transformative power of God in our life. And what you are doing right now is one of the best decisions we've ever made. Not only to receive Christ as our Savior, but also to
to allow God to dwell in our lives. Allow me to pray for each and every one of us. Panginoon, namin dakilang Diyos, maraming pong salamat. Napakaganda po, Panginoon, nung ipinagkaloob niyo sa amin ang message series ng Dwell, Panginoon. You've opened our hearts and our minds to the importance, Panginoon, of us, your children, dwelling in your presence, Panginoon. Living in your presence, dakilang Diyos. You've shown us, Panginoon, the benefits, Panginoon, na kami ay nabubuhay, Panginoon, sa iyo. Sa presensya at plano mo sa buhay po, Panginoon namin. Maaaring marami iba sa amin, Panginoon, pag binuksan mo ang mga puso't isipan, makikita mo, Panginoon, yung napakadaming takot. Takot, Panginoon, na mawalan, takot ng ganito. Ang dami po pwedeng takot sa puso namin, Panginoon. Marami, Panginoon, sa amin, hindi lang po, Panginoon, takot, kundi may worry, Panginoon, sa future. Ano na mangyayari sa amin? Ano mangyayari sa church? Ano mangyayari sa buhay ko? Maaaring yung mga tanong po na yan ay nakitatanong ng bawat isa po sa amin. Maliban dito, Panginoon, madagdagan pa po kami ng tanong because a lot of us are so fixated on what is in our life. What if ganito mangyari? What if ibigay ko ito, Panginoon, sa iyo, pero hindi bumalik? Panginoon, paano kung ibigay ko ang buhay ko sa iyo, pero Panginoon, masayang lang? Ang dami namin what ifs, Panginoon. And the reason for those what ifs, Panginoon, is because we are not fixated on who God is in our life. Masyado kaming nakatutok doon sa mga questions ng what if. Hindi doon sa pagtutok doon sa tanong na who are you in our life, Panginoon. Lord, patuloy na ipakilala niyo, Panginoon, in our journey, in our life, Panginoon, in this world. Alam mo, Panginoon, namin, limited lang ang panahon namin sa mundo ito. But in our journey, Panginoon, always teach us, Panginoon. Always allow us to experience who God is in our life. To those who are sick, Panginoon, allow them to experience, Panginoon, you as a healer in their life. To people who have conflicts, Panginoon, to relationship who have conflicts, may they experience that you are the God of reconciliation. May they experience, Panginoon, the transformative power, Panginoon, the forgiving power na meron ka, Panginoon. Sa may mga pangailangan, Panginoon, sa lugar na ito, allow them to experience you being their provider, Panginoon. Sa mga tao, Panginoon, na naririto na nababagabag palagi, hindi makatulog, walang peace of mind, be the God of peace, Panginoon. And most of all, Panginoon, be our God. May you continuously guide us, cover us, and guide us, Panginoon. Lord, you know the hearts of the people who are here, Panginoon, especially of the people who came forward. You know what's in their hearts, what's their desire, and that desire, Panginoon, is for you to dwell in them, Panginoon. I pray that you will dwell in us, Panginoon. That we will not only declare your dominion over us, your authority over us, but we will fully and 100%, 101% magtitiwala, magsasubmit, Panginoon, magsusurrender sa iyo, Panginoon. And I pray that you will bestow your hand of blessing upon each and every children of yours who are here right now, especially, Panginoon, sa mga naririto. Allow them to experience your moving. Allow us to experience the mighty moving and the overwhelming presence of yours, Lord God, in our life. And again, we give you back all the praises and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Marna po tayo.